Good evening mga boss, this is Kim of KMJL Surplus Trading. So another unit mga boss, yung bagong unit na i-feature ko sa inyo is DA17V Automatic 4x2 Tiptronic. Ayan, so tapusin niyo po yung video mga boss para malaman niyo po yung kabuuan details and price ng ating unit. Ayan, so yung unit natin ngayon mga boss is DA17V Automatic 4x2 Tiptronic. Power window po siya pero hindi po siya power mirror. So made to order po ito ng ating buyer na taga Davao City pa rin, si Sir De Los Reyes. Sir Andrew De Los Reyes. Ayan. So isa-isahin natin yung mga accessories and details ng units, and tapusin niyo po yung video mga boss para malaman po natin yung kabuuang price ng unit. Ayan. So ayan, papakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda yung DA17 units natin mga boss. Latest na latest po talaga yung mukha niya, from headlights, bumpers, body. Medyo may kalaparan siya konti yung DA17 natin kumpara sa DA64V. Ayan, so una-una mga boss, nagpa-add si sir ng 3M tint. So ayan, ulitin ko lang, magic tint pa rin yung ating harap, and then yung ating dalawang doors, yung window niya sa driver side and passenger side sa harap is medium tint or medium black. Ayan, and then yung ating likod and yung ating quarter glass is super black, and then sa ating back glass naman is medium tint pa rin. So yung ating mga medium tint kasi mga bosses, meron siyang mga vision niya dito sa ating side mirror, and vision niya sa ating center mirror yung sa ating back glass. So meron siyang kasamang rain visor, Japan Surplus po yan. Ayan. So meron din po siyang mga pina-add na chrome. Actually madami sana tong chrome kaso sa ngayon dalawang klaseng chrome lang po yung available natin, which is yung ating side mirror cover chrome. Ayan, wala po siyang lights, plain chrome lang po siya. And then meron din po siyang gas cover na chrome, pero meron po siyang Suzuki Every na nakatatak. Ayan. And nagpa-add din po sila sir ng brand new rims and tires. Ito po yung pinili nila sir na color and design. So syempre pagka meron tayong inad na brand new rims and tires, syempre brand new yung ating rims and brand new din po yung ating tires. And syempre meron po siyang kasamang free na lug nuts. So optional po yung mga kulay ng lug nuts natin. Pwede po siyang blue, may red, may chrome, meron din po siyang black. So I think nagpa-add din sana sila sir ng roof carrier, pero sa ngayon wala tayong available, so di ko lang alam kung mahahabol natin ito. Ayan. So meron din po sana itong chrome na chrome para dito sa ating door handle, pero wala din pong available sa ngayon. Ayan. So nagpa-add sila sir ng upholstery sa upuan. Ayan. So ito po yung design and colors na pinili nila. Ayan. So light beige and black. Ayan, and then yung kanyang design is honeycomb. And then sa ceiling niya naman mga boss, nagpa-add sila sir ng beige na leather. Ayan, so upholstery ng ating ceiling. So since high roof po ito, high roof din po yung ating ceiling. Ayan, so automatically mga boss, kapag ka nagpa-add tayo ng ceiling, syempre kasama yung ating mga pads. Ayan, so side pads, left and right. And syempre yung ating back pads. Ayan, so tinatawag natin itong back pads. Ayan, so dito naman mga boss, brand new yung nilalagay natin na mga tokes or clips, kasi nga hindi na ito kompleto from Japan, kasi yung iba nami-misplace, yung iba nasisira. Ayan, and pati yung mga clips dito, mga bago na po ito. Ayan, brand new yan. Ayan, so napakaganda ng setup nila sir, white and combination ng beige color. So Nissan po yung tatak ng kanilang unit, pero Suzuki pa rin po ito mga boss.
So Tiptronic po ito mga boss. Ayan. So una, nagpa-add sila sir ng touchscreen stereo with backing camera. Meron din po tayong excuse me lang. Meron din po tayong analog na water temperature gauge. So hindi pa po nakabit yung kanyang adhesive. Ayan. So etong dalawa lang po yung pina-add nila sir na accessories, yung ating touchscreen stereo and yung ating water temperature gauge. Ayan. So Tiptronic po ito, converted using secondary gearbox mga boss. So wala po tayong wala po tayong conversion dito na walang ginagamit na secondary gearbox. Lahat po ng conversion natin is using secondary gearbox, and syempre isa to sa pinagmamalaki natin kasi hindi naman lahat ng mga builder dito sa atin is nagko-convert ng shifter. So hindi ko lang alam anong reason nila bakit hindi nila kino-convert. So from Japan mga boss, yung ating shifter is nandito, and etong tatlong switch ng aircon is andito. So pinapalit talaga natin to para maging comfortable tayo sa ating pagmamaneho. So isipin nyo na lang, andito yung shifter niya, andito yung kanyang manibela, napakalayo talaga mga boss. So hindi tayo comfortable kung andito yung shifter natin. So kino-convert talaga natin from right to left. Ayan. So hindi ko lang alam mga boss kung sino pa yung ibang nagko-convert dito na sinasama yung ating shifter, pero dito po sa KMJL Surplus Trading, kasama po ito sa ating conversion. Lahat ng DA17 units natin is naka-convert po yung ating shifter from right to left. Ayan. So power window po yung ating unit mga boss. Harap lang po, left and right. Sa likod wala siyang power window kasi hindi naman po siya semi-wagon. So yung meron lang pong power window sa likod sa DA17 is yung mga semi-wagon and yung wagon mismo. Ayan. So meron po siyang power lock. Ayan. So this unit mga boss is i-release natin to within this week. So bukas magsasagawa tayo ulit ng pinaka-final na road test. Hahanapan natin ng problema. Kung meron pa tayong makikita, at least magagawan pa natin ng solusyon. So hindi ko naman sinasabing lahat talaga ng unit is magkakaproblema or mararanasan talaga. Pero meron naman talagang unexpected na problem na lumalabas. I-consider na lang natin mga boss kasi nga surplus po ito. So yung ibig ko namang sabihin ng mga problema is hindi naman problema sa makina or mismong nasira yung unit, but problema ng paggawa. So let's say for example lang, during the test drive humina yung kanyang brake kasi nga from Japan tanggal po yan lahat. So kasama din po kasi sa conversion yan meron din po tayong mga power window na nagmamalfunction, kasama din po yan sa trabaho kasi dahil yung ating mga electrical works is ginagawa din natin during conversion time. Yung mga headlight baka napunde. So mga ganung bagay lang po mga boss. Di ko naman po sinasabing problema is problema ng makina like overheat, nagkakatok. Hindi naman ganyan. Matibay na matibay po yung mga DA units natin. Ayan, so presyo tayo agad mga boss. Yung presyo po ng kabuuang setup na ito is umabot lamang po ng 268,000 pesos as of May 28. So kasi yung unit na ito mga boss is in order pa po siya nung February. So medyo mababa pa po talaga yung presyo ng mga DA17 that time. So sa ngayon mga boss, medyo may kamahalan na talaga yung ating mga DA17 units. But sinisikap po namin makakita ng mga murang containers na magaganda pa rin and walang problema para po mabigyan po kayo ng mababang presyo naman. So I think kahit na tumaas yung presyo natin is tayo pa rin yung pinakamababa na presyo dito sa Davao City. Ayan. So hindi ko lang alam kung babalik pa ba sa normal yung presyohan ng ating mga DA17 kasi nga nagdedepende tayo sa presyo from Japan. So update na lang tayo mga boss kung meron tayong price increase or pagbaba ng presyo para naman po yung mga prospect buyer natin is ma-update. Ayan, so sa mga gusto pong magtanong and mag-inquire, message na lang po kayo sa ating official Facebook page na KMJL Surplus Trading, or pwede din po kayong rumekta sa aking personal account, Kim Luis Busalia, yung nakikita nyo sa screen. And pwede din po kayong rumekta sa aking partner na si Kitty Cat G. So meron po kayong
madami po kayong pagpipilian na pagtanungan. So kaming dalawa lang po yan, pati sa aming Facebook page. And ayun nga, humihingi ako ng paumanhin sa inyo mga boss kung minsan meron tayong panahon na matagal talaga kayong ma-replyan, kasi nga lalo ngayon meron tayong mga hinahabol na units na i-release natin papuntang Luzon. So meron tayong 9 units. So babawi po talaga ako sa inyo mga boss. And yung mga old message na hindi na-replyan, pwede nyo na mga i-bump yung inyong message para po lumabas ulit and ma-replyan kayo. Ayan, so wag po kayong mahihiyang magtanong mga boss, mag-inquire kahit hindi pa naman kayo order. Kung gusto nyo lang magka-idea, message lang po kayo anytime and re-replyan ko po kayo. And ayun, maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta sa KMJL Surplus Trading, and see you po sa ating next vlog.